Ayaw na kukusina. So, ito na yung finished product ng ating peanut butter. So, meron akong dalawang sizes dito. Ito yung malaki. At saka, this is 500 ml. Ito naman yung 300 ml. So, dito sa Norway, medyo mahirap maghanap ng peanut butter na lasang Pinoy talaga. So, ito siya. Trial and error. So, although sa Pinas gumagawa kami nito, pero dito sa Norway mahirap maghanap ng tamang peanuts at saka mahal din siya. So, meron pa rin akong dito pandesal at saka may sobra akong peanut butter na paborito ng dalawang anakis dito sa bahay. So, let's try kung talagang masarap. So far, na ito siya, nabibenta ko siya before nag-close, after mag-close ako ng restaurant. So, ito yung pinagkaabalahan ko. Nagbibig ako ng mga breads, mga Spanish roll, epiyaya, pandesal. So far, nagustuhan naman ng mga customers ko, and meron din akong Asian store na nahatidan nito before. But now, medyo naglaylo muna kasi medyo hindi naging maganda yung ng health. So, may mga health issues na dapat munang atupagin. So, ito siya. Ito yung pandesal na pinake ko at saka pinibenta ko rin dito, or minsan kapag may mga bisita ako dito ng mga Pinay. So, ang ginagawa ko dito, fini-freezer ko lang siya kapag gumagawa ko ng marami para i-consume lang dito sa bahay. So, let's try! Gawaing Pinoy talaga. Hindi gumagamit ng bread knife. So, ito yung katapat. So, here we go. So, kanina yung bunso namin dito sa bahay, natuwa kasi pagdating niya, instead na mag-burger kami today, ito yung kinain niya. So, ito siya. Tikman na. Actually, hindi siya ganun katamis kasi kadalasan ng mga Pinoy dito gusto nila yung creaminess ng peanut butter ko, pero hindi siya ganun katamis tulad ng nasa market. At saka yung consistency niya, ito talaga yung nagustuhan din ng mga customer ko kasi hindi siya ganun kalapot, hindi rin siya ganun ka watery. So minsan nakadepende ito sa pag-grind ng peanuts. So, dalawang machine ang ginagamit ko para talagang matansya ko na ito talaga yung tamang consistency na gusto nila. And kahit nga dito bote, may hirap hanapin. Ito siya, binibili ko pa siya tindahan. Tapos minsan kapag wala na silang stocks, maghihintay pa ako ng ilang weeks or even months. So, sa ngayon, mayroon nakagawa ako ng 50 na small at saka 10 na malaki. Pero konti na lang yung naiwan kasi mas hindi ko siya tinitinda ngayon sa market as sa mga stores. Maliban na lang sa dalawang Asian store na isusuplayan ko. So, pero mostly, yung mga kapitbahay ko dito or malapit lang sa area. At saka kanina nga may pick up pa, nag-drive ng 40 minutes galing Egershun papunta dito para lang kunin siya. So, sa mga sasuki, maraming salamat sa patuloy na suporta na binibigay niyo kay Kusina. Kahit minsan hindi ko kaya yung orders kasi may trabaho din ako, tsaka yung yung makulit kong aso, so it takes time, tsaka gusto ko talaga kapag ginagawa ko siya, yung binibigay mo yung oras mo, yung nandun yung focus mo, kasi kung half motivated ka lang, yung outcome ng products hindi din siya ganun kasarap. And I believe na
naniniwala talaga ako na kapag binigay mo yung puso mo sa niluluto mo, iba yung lasa. Which is, hindi mo ma-explain minsan eh. So, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta kay Kusina. At sa mga orders ninyo, alam niyo yung bahay ko, pwede niyo rin kunin dito anytime. Nandito yung dalawa kong anakis at saka yung husband ko everyday kasi tapos na yung school. So, nandito lang sila sa bahay. So, see ya. Thank you very much for supporting Kusina, A Taste Like Home. And hindi ko man ma-promise pa sa ngayon kasi dahil nga sa work, but I'm doing my best na ibigay yung oras para makapagawa tayo ng mga pagkain Pinoy. Dahan-dahan lang. Kasi ayoko nang bumalik doon sa punto na inabuso ko na yung sarili ko, yung health ko. Kaya ako din yung nahirapan at saka mahirap kapag health mo na yung napabayaan. So, wag lang puro trabaho, kailangan din ng time sa sarili. So, thank you very much. See you. Bye-bye.